malakas, mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakasama-sama at nagkakatagpo sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Ngayon ho ay ika-31 sa buwan ng Hulyo, ang muling araw po ng Hulyo, taong 2025. At ika-6 sa buwan ng Safar, 1447 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 231st episode ng ating programang MHS Delivers. At gaya nga po ng ating nakasanayan, tayo ay live pa rin na pakikinggan sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre, live din ho tayo sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kayo ho ay amin pa rin iniimbitahan. Kung hindi pa kayo nakakapag-like o nakakapag-follow ng ating page, samahan niyo na kami ngayon. Para ho, malaman niyo ang latest updates mula sa MHSD, mula sa aming mga programa, mga aktibidades, mga proyekto ho na isinasakatuparan ng ministry sa buong rehiyong Bangsamoro. At ngayong araw na ito, syempre, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay na umpisahan natin sa ating bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay si Ria. Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang tahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Masaya pagbati, malaki kabalay na Ria. And from our co-homecaster here sa bandang kanan, bawati na naman sa atin ang ating kabalay. Sa bandang kaliwa, ang ating ding kasama ang homecaster para sa ating bawat programa, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salit, kabalay na Ria. At makatanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo na aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Hamsari Pala. There you go. Pagbati mo mula sa ating kabalay na si Hamsi, galing ho sa ating kaliwa. Ayan. At syempre, na-realize ko na nakalimutan ko pala ang ating minamp sa ngayon. Sige. At dahil ngayong araw na ito, ngayong month is, we are still celebrating yung ating may mga sinasabi po tayong Happy Nutrition Month? Nutrition Month pala. Yes. Okay, and syempre, for our very significant topic ngayong araw na ito, which is yung ating National History Month, 3 August.
At dahil sa buwan ng Agosto, atin pong ipinagdiriwang ang National History Month ngayong taong 2025. Napaka-significant ho, napakahalaga ng ating topic ko ngayon, which is, kagaya nga po ng ating sinabi, National History Month 2025. At ngayon po, ay pakikilala ng ating kabalay na si Ria, ang ating guest, para ho makabati muna sa atin for our episode today. Kabalay na Ria, Para matutunan natin ang mga makabuluhang aktibidad at kaganapan ngayong Agosto para sa obserbasyon at pagdiriwang ng National History Month 2025, makakasama natin muli, after 2 years na hinintay natin ang pagbalik niya, ang Senior History Researcher ng Bangsamoro Commission of the Preservation of Cultural Heritage. Walang iba kundi si Ma'am Naira S. Saleh. Assalamualaikum, Ma'am, and welcome back sa MHS Delivers. Yes, thank you very much. Unang-una po, isang pagbati sa ating mga tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning po sa inyong lahat. Yes, ako po ay nagbabalik, ang inyong lingkod, Naira S. Salem. Isa po sa mga senior history researchers po ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH. So, kami po ay nagsa-celebrate bukas, simula po bukas, August 1, buong buwan ng Agosto po ay sinaselebrate natin, ipinagdiriwang natin ang National History Month, isang very important celebration for reflection, remembrance, and also reconnection with our shared past. So, yun po. Mashallah. Okay, Ma'am Naira, what is your, how can I call you? Ma'am Ash. Ma'am S. Ayan, mashallah. Thank you so much for saying yes to us again sa ating episode ngayong araw na ito. At mamaya, kabalay na Rian, kabalay na Hamsi, babalikan natin si Ma'am para sa ating napakahalagang talakayan patungkol sa ating topic again na National History Month ngayong 2025. Ayan, at tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating housing loan program o ang ating socialized housing program. Pagkaraan nito at ating agapin ang ating balitaan. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City.
Okay, at yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating socialized housing program sa MHSD, kung saan yan po ay nasa ating Salam Homes na tinatawag dyan sa may barangay Sambad at Odin Jinsuat, Maguindanao del Norte. We have some housing units there na nag-aabang para sa ating mga takers or applicants ng ating programang ito. At ngayon, para sa ating balitaan ngayong episode natin, ang ating headlines: MHSD pinaunlad ang Strategic Performance Management System sa isinagawang workshop, kaakibat ang CSC. Sa detalye ng ating balita ngayon, narito si Kabalay Naria. Itong Strategic Performance Management Review o SPMR ay mahalaga para masubaybayan at masukat natin kung naayon ang ating performance sa ating mga strategic goals. Pagbibigay din ni Bangsamoro Director General Ismail W. Ibrahim sa isinagawang aktibidad sa Haraya 2 Function Hall, 8th floor, Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City, noong 15 hanggang 17 ng Hulyo ngayong taon. Hinikayat niya ang mga kalahok ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, na maging maagap at aktibong makilahok sa buong makabuluhang kaganapan na isinakatuparan ng ministry sa pakikipagtulungan ng Civil Service Commission o CSC para sa BARM. Ang workshop na ito ay hindi lamang isa pang item sa kalendaryo. Ito ang pagkakataon nating umatras, i-reset at muling isipin kung paano tayo makapagtrabaho ng mas matalas at manguna ng mas mahusay. At hulaan nyo, hindi lang kayo naririto para makinig. Nandito tayo para hamunin, mag-ambag at makipagtulungan. Natutuwa kaming narito kayo, hindi lamang para sa pagsunod, kundi dahil sa inyong malasakit na maihatid ng mas mahusay ang ating mga serbisyo sa publiko. At iyan ang pagkakaiba. Wika ni Nasiba Espangka, Chief ng Administrative and Finance Division, sa kanyang mensahe ng pagtanggap sa mga kalahok. Ibinahagi ni Charina G. Gonzalez, Chief Human Resource Specialist o HRS, ang pangkalahatang ideya ng program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o PRIME HRM. Isang mekanismo na nagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang mga kakayahan, sistema at kasanayan sa HRM tungo sa kausayan ng HR. Si Kenneth Mar S. Salcedo, Senior HRS, naman ang nagbigay ng rundown ng Strategic Performance Management System o SPMS, forms at ratings. Sinundan ito ng mga workshop na tumutukoy sa mga pangunahing panghuling output, paggawa ng mga tagapagpahiwatig ng tagumpay at paggawa ng mga pamantayan sa pagganap. Pagkatapos ay pinuna ni Chief Gonzalez ang output ng SPMS mula sa mga workshop na pinamahalaan ni Senior HRS Salcedo at nagbigay siya ng one-on-one na feedback sa mga kalahok kung paano paunlarin ang mga salita at presentasyon ng bawat output. Ang Human Resource Management Section o HRMS at Internal Planning Section o IPS ng MHSD ay bukas para sa karagdagang mga katanungan. Ang Performance Management Team o PMT at Secretariat ay patuloy na magpupulong para sa pagsusumite at pag-update ng performance commitment at review forms. Inaasahan namin ang pagbabalik ng mga kauni sa kanilang mga tanggapan upang pag-usapan kasama ang kanilang mga supervisor ang kanilang huling rating. Paalala ni Tyrone Luis Ayag-Cambot, head ng HRM section, sa kanyang closing remarks. Binibigyang diin ang hashtag ng MHSD Work with Excellence and Perfection. Sinabi ni Mercy J. Sajali, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO4, na sinasalamin nito kung paano nakatulong ang seminar sa kanya na maunawaan kung paano nakakatulong ang structured performance management sa organizational na kausayan, pag-unlad ng empleyado at ang matagumpay na pagpapatupad ng mga inisyatiba sa pabahay at urban development ng ministry at ang mga layunin nito sa pangkalahatan. Sa pagsulong, naway magbibigay inspirasyon ito sa ating lahat na isasagawa ang natutunan natin dito upang magtakda ng mas malinaw na mga performance indicators na maghahanap ng constructive feedback at aktibong makilahok sa mga pagkakataon sa professional na pag-unlad. Wika pa ni HHRO Sajali.
para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating nag-iisang balita ngayong episode natin, ngayong araw na ito. At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napakahalagang paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan ho ang ating patalastas na tungkol ho sa ating resettlement housing program na ating sinasakatuparan sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula sa ating mainland, sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at sa Lanao del Sur, hanggang sa ating island provinces. At yan ay ang Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Ayan. And almost, 5,000 plus na ang ating mga housing units na ating pong kino-construct, minamanage ang construction, and some of them have already been completed at atin pong na-award na sa ating rightful beneficiaries. Okay, at ngayon, ating tunghayan ang ating IPH sa ating episode ngayong araw. Ano nga ba ang bawang trivia ng ating kabalay na si Ria sa ating episode ngayon? Isiwalat mo na kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang balita, question mark, sa ating mga sports buffs dyan, sa ating mga mahilig sa mga paligsahan at palikuran. Isang panukalang batas ang naglalayong magtatag ng Bangsamoro Sports Institute sa ilalim ng Bangsamoro Sports Commission na iniahin ng Parliament sa layuning bumuo ng mga katutubong atleta at palakasin ang presensya ng rehiyon sa pambansa at international na mga kompetisyon. So kung mahilig po kayo sa sports at mas maingganyo po kayo habulin ang inyong pangarap para sa sports or maging or posibleng support kumbaga sa sports, gaya ng pagiging referee, pagiging coach, ito po ang kumbaga intention sa Bangsamoro Sports Institute na kung papasa, ang BSI ay gagana sa ilalim ng pangangasiwa ng Bangsamoro Sports Commission at makikipag-ugnayan sa mga pambansang katawan tulad ng Philippine Sports Commission, Department of Education at Commission on Higher Education upang matiyak na ang mga programa nito ay naaayon sa mga pambansang pamantayan. Sinasaklaw ng panukala ang lahat ng naghahangad at aktibong mga atleta na naninirahan sa BARM at nagbibigay ng taunang paglalaan ng mga pondo upang suportahan ang mga operasyon ng institute na ito. So, sa ilalim din ng panukala, mag-aalok ang BSI ng mga structured na programa sa pagsasanay, sertifikasyon para sa mga coach at referees, at suporta para sa mga atleta na naghahanda para sa mga international na kaganapan. Nilalayon din itong isulong ang disiplina, pagkakaisa at mga pagpapahalagang Islamiko sa pamamagitan ng palakasan. So, itong nakalipas lang nagkaroon ng sports event ang Sultan Kudarat kung saan maraming iba't ibang kumbaga private sports teams ang nakilahok para sa volleyball at basketball at sa itong kumbaga evidence na hindi lang mga public schools or mga private schools or mga public groups ang gumagawa nitong mga sports teams. Meron din talagang mga private need or wants na ipalaganap ang sportsmanship kumbaga.
Kaya nung nakita ko itong BSI, naisip ko, baka mas maengganyo pa ang mga taong sumali sa mga ganitong klaseng paligsahan kung malaman nilang may mas malaking suporta na ngayon ang BARM sa kanila. So, itong BSI na ito, kung papasa, ay mag-aalok at magbibigay nitong mga nabanggit na itong suporta. So, inshallah, positibo po ang labas ng kanilang pagbabasa at pagpapasa. At yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Okay. Maraming salamat Kabalay na Ria sa iyong patrivia ngayong araw na ito. At yan ay patungkol sa BSI. What is BSI again? Bangsamoro Sports Institute. Isa siyang under ng Bangsamoro Sports Commission na agency. Naka-focus siya sa pagsuporta sa ating mga manlalaro. Mga atleta, at pwede din magbigay siya ng sertifikasyon sa mga coaches at referees. Okay, there you go. Okay, so parang ano siya, no? Parang sa MHSD, regulating body rin to. Diba? Pwede, Para sa yes. mga coaches natin, certifying body. Pwede, yes. Okay, so inshallah, sana ho ay mag-materialize Inshallah. yung institute na yan for our athletes. Katulad ni Yamsari ng volleyball. Volleyball. Diba? Napaka-importante masuportahan po. Hindi na siya makulong sa maliit na opisina natin na volleyball. Para umunlad ang kanya pagbavolleyball. O sige, maraming salamat again, Kabalay na Ria. And from our IPH, your trivia, let us now proceed to our HSF. From the trivia portion, ano naman kaya ang baong tips ng ating kabalay na si Hamsi para ho sa ating kalusugan at kaligtasan? Kabalay na Hamsi, ibigay mo na sa amin yan. Yes, Ma'am Salet. Para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Huling araw na po ng Hulyo, kaya ngayong araw natin sineselebrate, ngayong month natin sineselebrate ang selebrasyon ng Nutrition Month. Kaya atin muna itong pasadaan. Ang Nutrition Month ay taunang ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo sa buong Pilipinas, alinsunod sa Presidential Decree No. 491 o ang Nutrition Act of the Philippines na nilagdaan noong 1974. Layunin nitong palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng tamang nutrisyon at wastong pagkain para sa kalusugan at kaunlaran ng bawat Pilipino. Ang Nutrition Month 2025 ay may temang sa PPAN or PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. At may sub-team na food at nutrition security, maging priority sapat na pagkain, karapatan natin. At layunin ng selebrasyon ay itaas ang kamalayan ng publiko na ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nakakatulong sa ating katawan. Palakasin ang pagpapatupad ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN bilang pangunahing gabay at pagpapabuti sa kalagayan ng nutrisyon sa bansa. Kasama rin sa layunin ng selebrasyon ng pagpapaigting ng sapat strategies na nangungulugan or S stands for Strengthen Food Policies. Palakasin ang mga patakaran sa pulisiya ukol sa pagkain. A stands for Amplify Public Awareness. Palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang nutrisyon at karapatan sa pagkain. P stands for Promote Sustainable Food System. Itaguyod ang mga sistemang pagpapakain ng makalikasan at pangmatagalan. Makakalikasan at pangmatagalan. A stands for Active Partnerships. Palawakin ang ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor. And the last one is T stands for Transform Food System, baguhin at paunlarin ang sistema ng pagkain upang ito ay maging mas abot kaya, ligtas at masustansya. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ako po ni Lingkod Bangsamoro Sari Pala. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa iyong patips ngayong araw na ito patungkol naman sa ating Nutrition Month celebration ngayong taong ito, 2025. PPAN stands for? Philippine Plan of Action for Nutrition. Ayan, nutrisyon. Importante ho ang ating nutrisyon para ho hindi tayo maging mahina sa araw-araw dahil napakarami ho ating ginagawa at napakaraming responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kabalay na Reo, do you want to say something? Go, glow, grow! Tandaan natin ha? Sustansyang pagkain. Kailangan balanse ang ating pagkain, hindi puro go
foods. Hindi puro rice, hindi puro cake, hindi puro ganyan niya. Wala nang go-grow sa akin. So, hanggang go. Rian, kailangan represented ang grow at saka ang glow. Wala nang go-grow dito. Pinaka-importante ang grow. Ay, glow pala, no? Diba? Yung ating gulay at saka mga prutas. Kailangan yan para sa ating magandang kalusugan at syempre, beautiful face. Char. Okay, thank you so much again, Kabalay na Hamsi, sa ating pa-tips ngayong araw na ito. Nako, alagaan natin ang ating katawan, kumain tayo ng tama at kainin natin yung mga tamang pagkain para sa ating kalusugan. At ngayon, tayo ho ay dadako na sa ating napaka-importanting talakayan ngayong araw na ito patungkol ho sa ating topic na National History Month 2025. At syempre, hindi pa rin po tayo iniiwan ang ating guest speaker ngayon para pag-usapan natin ang napakahalagang topiko na ito. Narito pa rin ang Senior History Researcher ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH, si Ma'am S. Ayan, si Ma'am S. Kapiling pa rin natin. Ma'am S, kamusta kayo ngayong araw na ito? Alhamdulillah po. Very happy to be back here. Yun nga po, in behalf of our chairperson, Salem Wailingasa, kami po ay nagpapasalamat sa inyong invitasyon. Hindi po ito yung una, kundi ito po yung pangalawa. Yes. So, maraming salamat po sa pag-imbita para po mai-promote namin yung mga activities and programs po namin sa BCPCH. Yes, you're so welcome and thank you so much for saying yes to us. At hindi ho ito magtatapos dito. Patuloy ho mag-iimbita inshallah sa inyo sa ating mga dagdag pang-usapin patungkol ho sa inyong mga mandato sa BCPCH, Ma'am S. Yes. At ngayon pag-usapan natin ang ating napaka-importanting topic ngayon. Ano nga ba, bigyan niyo kami ng background nitong National History Month at ano nga ba ang kahalagahan, ano ang purpose ng pag-celebrate ng National History Month? Yes po. So, every August po, isa pong highlight sa commission yung buwan ng Agosto. Every August po of every year, we celebrate this so-called National History Month. So, buong bansa po yung nagsa-celebrate, hindi lang po ang BCPCH. And this started way back in 2012, no? Then former Benigno S. Aquino Jr., he proclaimed the proclamation number 339 series of 2012, establishing the month of August, the whole month of August to be the National History Month. So bakit nga ba po? Yung August po kasi marami pong mga historical na pangyayari sa August. So, kung titingnan nyo po, ang example niyan po, yung National Heroes Day ay nasa August po, tapos yung kamatayan din po ni Ninoy Aquino is nasa August din. So yun lang po yung mga example. Or yung cry ng Pugad Lawin happen also in August. So, marami pa pong mga pangyayari. Pero hindi ko na po enumerate, no? So, we are celebrating yung History Month of every August because we see it as an important tool for promoting the understanding and strengthening of our understanding our national identity. So para po sa ating mga Bangsamoro, this is an opportunity for us to honor the richness and the richness of our shared past with the Philippine history part. And also hindi lang this is important para maipakita natin na parte tayo ng Pilipinas. We are part of the history, no? Yung honor natin kung saan tayo nagsimula, and that includes kung ano man yung struggle natin, the painful past that we have, but as well as the pride that we can get from where we have been and where we are now. Nako, tamang-tama po, well said, no? Ma'am S, actually, sabi nga nila, hindi ka makakarating sa paroroonan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. And history is part of that. Sa ating mga pinanggalingan, bakit ba tayo nagkaroon ng ganito mga development sa ating kumbaga sa ating rehiyon sa Bangsamoro? How did we get to this part na ng ating development kung hindi babalikan ang ating history? Tama po yung sinabi ni Ma'am kanina. And Ma'am, do you know some historic event na nangyari rin in August sa Bangsamoro na pwede rin nating may celebrate, commemorate in August?
Hindi ako Yeah. particular sa Ako rin. date. But I believe, Inaalala ko kung... ang ARM, I think, is August 1 yata siya. Parang, hindi, i-review ko lang yung date. Pero kasi yung National History Month ay rooted from the national level, right? Yes, but we also correct. have our celebration of the Bangsamoro History Month. At ito po ay ginagawa naman natin every March of every year sa That's Bangsamoro. So yes, separate po yung celebration natin, Correct. pag-honor natin ng rich history ng Bangsamoro. So it Totoo happens yan. every March po, March, of every yeah. year. Correct, malala ko nga eh. March yung parang may mga patimpalak pa, no? Yes. Oo. May pa-quiz B pa. Yes. BCPCH. Nako, naalala ko to yung ating ano. Sige. And ngayong August, ma'am, ano po yung mga nakatokan yung mga aktibidades para sa celebration ng National History Month? Ano yung mga Yes. activities? So this is the 4th year that we are celebrating. Pangapat Since na. I was part of the BCPCH, this is my 4th year to Okay. lead the celebration of the National History Month. So pinapalaki namin every year. Yes. In 2022, dalawang activities lang. We did essay writing contest and quiz bowl. Okay. Pero ngayong year, we have at least 4 of that activity. So, Nadoble na, ang dami. Yes, so Ng talagang activities. lumalaki yung suporta natin sa pag-celebrate nitong History Month. So, binabalik namin every year yung history quiz ball. So, Yan, exciting yan. Ito is ginagather natin yung mga kabataan na nasa high school para sa isang very friendly competition na ang laman lang naman is mga dates, mga personalities. Oh my God. So talagang the best of the best. Talagang nakaka-amaze sila kasi kahit gaano kahirap yung mga question, no, kahit wala nang yung dalawang phase kasi is multiple choice, pero yung last stage is talagang walang answers, sila ang mag-identify pero nasasagot nila kahit gaano kahirap. Masya Allah. So isa Alhamdulillah. ito sa mga inaabangan ng mga kabataan ng ating history quiz ball na mangyayari this August 19 sa first time din sa KCC Mall Convention and bongga. Events. Yes. So, August 19. Yes. Ma'am S, if I remember it right, hindi ko alam kung anong taon yun. Last year ba? Champion yata ang, wala mapapabor ha. Champion ng NDC. yes. Notre Dame of Cotabato. And my second child was part of the team. Nag-compete for the Quiz B. May story po yan kasi Yeah. noong 2022 sila ang third, tapos noong 2023 sila ang second, and the third time they Yun joined, na. sila na ang Sila na ang champion. Diba, Mashallah. parang nakaka-happy din for Oo. us na yung interest ng mga kabataan is nasusustain. Talagang inaaral nila. And because of Yes. that Quiz B, nababalikan nila. Yes. Di ba? Yung history dapat alam nila of the Bangsamoro. Ako talaga, no, nung elementary pa ako, I still remember yung signing of the Treaty of Paris, which is December 10, Bongga 1898. siya. From that, yung nagme-memorize kami ng mga ganito po, preparation for quiz. Pero hanggang ngayon, hindi Di ko ba nandiyan pa nalimutan. rin? Yes. So, That's yun yung, right. pero hindi lang yung pag-memorize ng dates, yung pagpapahalaga kung ano yung essence nung Tama mga yan. event na yun. sa Naiintindihan atin. natin kung ano nangyari noon, anong naging epekto, at Yes. paano nag-shape ng ating pamumuhay sa ngayon. Yes. Yung mga yon. And then aside from the Quiz B, Ma'am S, ano pa yung tatlo activities? Yes, so Yes. yung pangalawa is mangyayari din po sa August 19, same event po, the afternoon of August 19 is magkakaroon pa tayo nung first ever na tinatawag naming Bad Dog Recognition Bad Dog. Ceremony. So Bad Dog is rooted from the word, yung maginao-naon word na Bad Dog, yung parang renowned or famous. Nabadtugan naman yan. Yes. That's So, it. yun po. Doon po kinuha yung word na yun. Okay. So, ang Bad Dog po is a program of the commission where we honor po yung mga exemplary Bangsamoro Mashallah. that advocates history and heritage preservation. So, these are in 3 categories. We have academic, media, and leadership. Ay, bongga. So, meron na po kami mga awardee, pero malalaman nyo po kung sino yan on August 19. Sa Inshallah. So, Exciting. Yes, mag-i-invite po kami sa lahat ng offices and ministries to
to be part of that Inshallah. awarding and recognition. Ay, mashallah. So, isang araw lang yan, pero hectic ang schedule nyo, ha? Yes. May pa-quiz, may pa-award. Yes. Sa ating mga badtog ang mga tao na, mashallah. Is it all the same venue? Yes po, yung dalawang event is KCC lahat. KCC lahat. And then- KCC? KCC. Yes. Yung mall? Yes. Convention Center ng KCC. Malapit kasi masyado sa SKCC yung Oo, at doon din namin hina-held before. So ngayon medyo nag-elevate tayo. Although we love SKCC naman, we are very thankful Of for course, of accommodating us for the past few years. Correct. Yes. So we also have yung capacity building, and this is in partnership and collaboration with the National Historical Commission of the Philippines as well as the National Commission for Muslim and Filipinos. NCMF. Yes, so ang Yes. NHCP po ay nag-sign ng Memorandum of Agreement with our commission and NCMF Okay. na i-train yung mga personnel namin into heritage preservation activities. So magkakaroon po ng training this August 1, 2, and August 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. So this is a week-long training po. So sila po ang pupunta dito, yung mga taga-National Historical Participants naman natin ay mga personal po ng commission. mashallah. Yes, po, mga In-house yan. heritage workers po. Okay. Eh, pang-apat. Actually, 5 pala. Oo nga naman. So, so yes, after that training po is lilipad naman po kami sa Manila kasi magkakaroon ng National History Exhibit sa that's Cubao. So dadalhin po natin ang rich and very diverse Naku. culture of the Bangsamoro in Manila That's para exciting i-present to. pa sa kanila. Mapa-contest ba yan? Hindi Na mga po. booth naman, hindi naman. Display lang. Kasi Display usually lang po. contest yun eh. Pero highlight po tayo because this is the Oh. second time that we join the Histo-X as they call it. So Okay. talagang very welcome tayo doon. Although tayo lang yung group na galing from Mindanao na Yeah. talagang representing yung Muslim communities. Totoo. So yes, Where in Manila, ma'am? Where in Manila? in Cubao po. Sa Cubao na? Naku, Yes. ang malala ko sa Cubao Bus Station. Yes. Yung sasakyan patungong Baguio, patungong kung saan-saan. Nasa Cubao ang terminal niya. Oh. Yes. So sa mga listeners po natin na nasa Manila, you are welcome to visit the booth of BCPCH po. Yes, sa Cubao ha. Yes. Inshallah. August 1, 2, 3 pala po. Mauuna ito. siya. Mauuna pala Mauuna siya. Okay. And yung panghuling activity? At ang panghuli po is, ginagawa po namin is, meron po kaming exhibit sa Bangsamoro Museum the whole month of August po. Okay. So, we are showcasing yung mga old photographs, old photos Totoo. of our towns, and we got some photos from the Library of Congress, and kahapon po may bisita kami from US din na nagbigay sa atin ng mga rare archival materials. A lot of them, actually 5,000 copies of films and photos na were taken during late 19th century up to early 20th century. So, galing pa ng US ha? galing sila ng US. Kakahatid lang namin kaninang umaga. MashaAllah. Yes. How come na sila yung nakakuha pa ng ganung mga archival materials na mga history at the talaga? time na hindi pa nasakop ng America yung Philippines, meron na talagang mga nagmi-mission dito for expedition, exploration. Yes. They're interested in our environment. Okay. May mga yun. So, And they already had the gadgets, no? yes, at that gagamitin for time. yan. So, yun, Correct. they took photographs of our people. So, ang ganda niya tingnan, no? Mashallah. Kasi makikita mo doon yung traditional attire natin, how it evolved, yung mga bahay, may pareho pa rin hanggang ngayon. Wow. Diba? Hindi natin ito, we never experience this. Kwento na lang ito sa atin, pero Totoo. ngayon, makikita na natin kung Mashallah. paano yung kinuwento sa atin. So, Exciting, ma'am. Yes po, we have, open po ito siya every day sa museum. You can come and visit our museum for Okay. that exhibit. Every day, ma'am, ha? Yes. Starting what time? In the morning? 9 o'clock From up 9 to 5 o'clock. Up to 5. August. Okay. The whole month of August po Okay. is open na po itong exhibit, photo exhibit natin. Sige, baka maligaw kami doon inshallah. Yes po, you're very welcome. Para mabalikan natin yung ating history. At tamang-tama rin kasi parang ito ang kasama ko sing Hamsi upon watching yung transition na ginawa na BIO.
in partnership with High Grounds Media, mas lalo na lure yung mga tao na talagang importante na malaman natin kung ano yung mga pinanggalingan itong ating mga developments sa ngayon during the transition. Yes, and speaking of that, this month lang po is first time ever na nag-install po tayo ng dalawang regional historical markers. Yung una po is ginawa natin sa former residence ni Hashim Salamat. So pumunta po kami doon noong July 3 and yun po yung pinakaunang regional marker ng buong Bangsamoro. Wow. And then lumipad naman kami sa Tawi-Tawi para lagyan ng marker yung isang historical landmark doon, yung Spanish Fort or tinatawag nilang Kuta Castilla. So saan ba yun? sa Bonggao po. Bonggao! So bakit nga ba natin nilagyan ng historical marker? Kasi although sa iba is sinesembolize na nakapasok yung mga Kastila sa atin. Pero sa atin, ang narrative natin nito is simbolo ito ng katapangan ng ating mga Bangsamoro. That kahit na sino man ang nag-try mag-invade ng ating nandyan pa rin ang Nandyan Bangsamoro. tayo. Talagang Correct. pinaglaban natin ang ating identity, ang ating religion, ang ating territory. Actually, Ma'am S, I was expecting sabihin mo sa akin si Munul. Kasi diba yung first Meron na po kasi siyang national historical marker. Correct, So, correct. hindi na po Tapos natin na pala. inulit. Was that Yes. during the previous administration pa na-install? Yes. O diba, hindi mo alam yung Bungaw na meron para doon. Yes. When we get to Tawi-Tawi again, inshallah. Yes, please baka visit. pwede na. Shout out kay Puntahan ko mga Pidi Box, ha? Yes, you. Ang aming naman, provincial director ng Tawi-Tawi, MHST, no? Si Engineer Sabturani Bakil, aka Vox. Baka one of these days, no? Di ba? Collaboration natin. Yes. And sige, so nabanggit na po lahat ni Ma'am S yung limang mga importante mga aktibidades nila sa BCPCH na may kinalaman po sa selebrasyon ng National History Month ngayong taong 2025. And aside from this activities, ma'am, ano po yung mga regular programs o services ng BCPCH na hindi po yung sinasagawa? Yeah, so banggitin ko lang yung contest sa mga programa na dahil ang dami pong ginagawa talaga ang BCPCH. And kami rin po is may 5 provincial provinces po kami. Oh, very good, yeah. Yeah, so ang dami rin po nilang activities across. So may 3 pong sections within BCPCH, yung Cultural Affairs section, and then History and Archives kung saan ako na-assign. And then also we have the Museum and Management section. There you go. So sa History and Archive section, isa sa mga regular na program namin is we do yung documentation of historical sites. So umiikot po yung aming mga personnel across the province para i-document yung mga natitira nating mga historical landmarks, mga structures. Dina-document natin ito para mas mapahalagaan pa siya and ma-preserve siya and talagang ma-restore yung mga nasira na. So ang ending point po nung ating documentation is yun na nga po, nilalagyan natin ng regional markers. Yes. Historical markers. Sa aming Cultural Affairs section naman is we have yung School of Living Tradition. So this is an avenue for our cultural masters to pass on yung kanilang expertise to the young generation. So nagtuturo sila ranging from how to cook yung dudol, for example. That's right, diba? Kasi hindi na natin na-appreciate, hindi natin alam ito. Kung Totoo. hindi mo bibilhin, hindi mo makakain because you don't know this. Mas marunong pa tayo ng spaghetti o yan. So ito, Kain lang tayo, but we don't know how to prepare the yes, food so na we kinakain make natin. an effort na ma-continue yung tradition natin, ranging from hindi lang yung halimbawa yung banig or paggawa ng Kablala. sayap. Yes, all of that. So yung mga traditional practices natin, we try to look for cultural bearers, cultural masters, Yeah. and ina-awardan din po namin ang ating mga cultural masters. Every May naman po sila. So we honor them as well. And then of Wow. course, yung museum management section natin is sila po yung nagmamanage ng Bangsamoro Museum, and open po ito sa public weekdays po from 9 Ma'am, a.m. free ba? Yes, Ayan, it's free. okay. Yes, wala pong bayad. Yes. And actually, kung gusto nyo po na parang special yung tour ninyo, you can message our Facebook page para magpa-schedule para mayroon kayong talagang guided special tour sa At merong museum. mag-explain sa atin mga Yes, ganito, meron ganyan. po kami niyan. Correct. And then sa museum din po pala, i-open na po namin very, very soon sa public yung tinatawag nating Bangsamoro Study Corner. So, meron pong dedicated space sa Bangsamoro Museum where you can find
mga history books, Yun. historical materials. May lalagyan po natin yon ng computers para sa ating mga learners and researchers na gustong magsulat at Truth. mag-aral about Bangsamoro history. So, may na-procure na po kaming mga books na Mashallah. yung mga hindi po nakikita, nabibili basta-bastahan. Ginawaan po ng paraan ng BCPCH na madala na ito dito. So, Available rin po sa ating... yes. Oo. At yung mga photos po na sinabi ko Ayun. kanina ay makikita nyo rin po doon Ay. sa space na yon. So, Mashallah. Exciting. Yes. So exciting talaga. Ang mga aktibidades na ito, talagang worth it na meron tayong BCPCH dahil hindi mawawala ang ating kaalaman sa ating mga kasaysayan, no? So yun, basically yung ibang mga serbisyo pa, no, ng BCPCH. At dahil malapit na magtapos ang ating oras sa araw na ito, ma'am, meron ba kayong gustong idagdag sa ating mga detalye na kuha mula sa inyo? yun lamang po, amin po kayong iniimbitahan na magkisama po sa aming pagdiriwang ng National History Month. Be part of our celebration. Whether you're a student, you're a researcher, you're an academic, or just a heritage advocate, you are very much welcome to take part and support our efforts in the preservation, promotion, and protection of the rich cultural and historical heritage of the Bangsamoro people. So yun lamang po. Thank you very much po for having me here. Yes, mashallah, alhamdulillah. Thank you so much for the enticing message to our viewers and subscribers ng ating radio program na MHS Delivers. So, gano'n na ho, kaganda ang mga aktibidades po, mga programa at mga proyekto ng BCPCH para ho sa sinabi ni ma'am kanina, nako, kailangan talaga ma-preserve yung ating mga heritage, yung ating mga kasaysayan po, dapat malaman ng bawat Bangsamoro sa ating rehiyon. At hindi lang yon ng ating mga kapwa Pilipino at ng ating kapwa-tao sa buong mundo para ho talaga malaman nila at ma-acknowledge yung ating pinagdaanan bago tayo umabot sa ganitong estado ng ating pamumuhay dito po sa rehiyong Bangsamoro. Again, thank you very much to our guest today para sa ating episode. Ngayong araw, si Ma'am S. Naira Salem. Muntik ng Salembay, no? Yung apelido ni Ma'am. Ayan, ang Senior History Researcher ng BCPCH sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating pinakahuling bahagi ng ating programa, ang ating KKK. Ano nga ba ang baong questions, no? O na nakuhang questions ng ating kabalay. Magic 3 questions ni Kabalay Naria for our KKK this episode. Kabalay Naria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Tumuli, 0955-799-4778. That's right. And without further ado, ang ating unang tanong, base sa mga nabanggit na aktibidad ni Ma'am Esh, magbigay lamang ng isa. Ang dami naman nun. Isa lang ang hinihingi. So maraming aktibidad ang gaganapin ngayon ng BCPCH para sa buwan ng Agosto, para sa National History Month. Magbigay lamang ng isa. And Second question, Agosto ang designated History Month base sa Proclamation Number blank. Okay, fill in the blank. Fill in the blanks. Okay. Third question? And the third question is Proclamation Number blank signed by President blank. Ang taon na nalala ko dyan ba? Taon ba? Oo, 2012. So yun, so alam niyo, so nasign siya noong February 16, 2012, pero sinong presidente ang nagkaroon yun? Yung president ang interest ni Kabalay Naria. Dapat sagutin niyo. Okay, again, Alright, so ulit, questions. first question, magbigay ng isang activity ng BCPCH na gaganapin ngayong Agosto. Second question, ano ang numero ng proclamation na tinaguriang Agosto ang designated ng History Month? And third question, sino ang presidente na nagbigay ng proclamation na iyon? Ayan, ang ating text line number natin. Ipadala lamang ang tamang sagot
sumagot sa numerong 0955-799-4778. There you go. Pakisave na ang ating numero para ready na ang inyong mga text at pagdadalhan ng inyong mga tamang sagot for our KKK portion. Thank you so much, Kabalay na Ria. At yan po ang kumukumpleto sa ating isang oras na programang MHS Delivers. At dahil sumuntok na po ang ating oras, kailangan ng ating paalam sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating napakababait at napaka-supportive ng mga leader sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nila, Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintamran Muhammad. At ako po nilingkod bang sa Moram Sari pala at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datunos A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Lagans, Sir Anwar D. Rakim Jr. at sa ating kasamahan sa TXMS, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. ayan, maraming salamat. Pinagtaas pa ng kamay sa bandang dyan. Ayan, sa ngalan po ng ating guest speaker ngayon, Ma'am S. Naira Salem, Senior History Researcher. Ito ho ang inyong lingkod sa Limbay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na isagawa natin ang ating bawat gawain ng may pagmamahal at kasiyahan sa ating damdamin. At syempre, ang ating palaging reminder, isagawa ang bawat gawain, gabay ang ating hashtags na Trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and building community, building Ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.